ang tamang panahon upang tayo ay bumangon. Ito na ang inaabangan ng ating mga kabendor kung sino ang mapipiling Lucky Bee o Lucky Vendor of the Day ni Tita Malu. Yes, kaya naman pang hinihintay natin, huwag na natin patagalin to. Alamin na natin mula kay Tita Malu kung sino ang mananalo ng maswerte at tatanggap ng cash prize ngayong araw nating Lucky Vendor of the Day. Yes, Tita Malu, sino ang unang maswerteng Lucky Vendor of the Day o Lucky Bee of the Day natin ngayon? Nagbabalik si Tita Malu via Zoom. Tita Malu, sino po ba napili nating Lucky Vendor of the Day, yung unang mananalo ngayon? Yan, ka-vendor Lawrence and ka-vendor Elaine. Sabi nga natin, tatlo ang pipiliin natin Lucky Bee of the Day. Mula sa Luzon, siya ay walang iba kundi si Danilo Alcantara. Ayan, Danilo Alcantara ng Las Piñas City. Ang interesting sa kanyang kwento ni Tatay Danilo dahil nag-email talaga siya sa atin para maging Lucky Vendor of the Day. 62 years old na si Tatay Danilo at isa siyang senior citizen, siyempre 62 na. Na-operahan na rin siya sa spinal column, pero dahil sa kabila nito, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtatrabaho kaya nagbebenta at naglalako pa rin siya ng kung ano-anong gamit sa pagmumotor, gaya ng helmet, bonnet, and ang asawa naman ni Tatay, 61 years old na, isa namang naglalabandera. Ginagawa niya ito para maitaguyod ang kanilang mga anak at nag-aaral na rin sa kolehiyo. Kaya congratulations Tatay Danilo. Saludo kami sa iyo dahil kahit na may iniinda kayong sakit at karamdaman ay dapat sana ay nagpapahinga na kayo. Pero heto kayo, nagtitinda pa rin araw-araw na kung saan at naglalako si Tatay Danilo ng marami para lang makabenta. Dahil sa iyong nakaka-inspire na kwento, tatanggap po kayo ng 3,000 pesos na maaari nyo pandagdag sa iyong puhunan. At syempre kasama po ang apron and t-shirt po na magagamit nyo rin po sa pang-araw-araw na pagtitinda. Congratulations po. Ayan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Danilo Alcantara. Congratulations po Tatay Danilo. Nakakabilib naman kayong mag-asawa, lalo na't ikaw, kahit ikaw ay senior citizen ay kayo patuloy pa rin nagtatrabaho. Magandang gabi po Tatay Danilo. Magandang gabi rin po, Loren. Yes, Saan po ba kayo naglalako ng paninda? Minsan po, nakakarating po ako ng Maynila. Nakakarating po ako ng Parañaque, may pulungan ng mga isda. Minsan nandun naman po yung Las Piñas. Minsan naman po sa simbahan ng mga simbahan po, gaya ng Quiapo at saka ng Mantaran. Saan naman po kayo humahango ng inyong paninda? Ano po, Baklaran po. Sa Baklaran. Magkano naman po ang inyong kinikita araw-araw? Nung hindi pa po ako na-hospital, malaki po ang kita ko dahil malaki po nandito po nung July 14 hanggang July 28 last year. Ako po ay na-hospital dahil sa heart attack at saka COVID-19. Okay, paano ho kayo naglalako? Ay hindi ho ba sumasakit ang inyong opera? Nasakit naman po, kaya lang tinitiis ko po kasi kailangan ko po itaguyod yung pag-aaral ng anak ko sa college nasa Manila City. Paki-double check nga may pumapasok May sa pumapasok natin sa linya. Please paki-check lang. Pasensya na Tatay, go ahead po. Hello. Tatay Danilo. Opo. Tinis po ako. Ayun, Tatay, pasensya po. Go ahead po. Tinitiis ko na lang po yung nararamdaman ko na sakit sa operative spinal column at saka yung yung ischemic heart disease. Meron na po kasi yung ischemic heart disease. Ganong lagi na nila ako diagnose na ischemic heart disease. Yun po, inaano ko lang po, nag-maintenance lang po ako ng mga gamot na para sa puso, sa hypertension. Tatay, congratulations po at sa kabila nga po ng
inyo pong kalagayan. Of course, mahirap po, lalo na po sa inyo pong edad. May mga nararamdaman na kayo, pero sabi nga natin, kailangan po magpatuloy ang ating buhay. At nakakatuwa po dahil kayo po ay hindi sumusuko sa buhay. Sa kabila po ng inyong sakit, talagang inyo pong itinataguyod ang inyong pamilya. Nabanggit niyo po kanina na yung kinikita niyo po ay ngayon lumiit na kumpara dati. Paano niyo naman po ito napagkakasya, lalo na po kayo may pinag-aaral? Ano po, ang ginagawa ko po, hindi po ako gumagastos ng sobra sa kinita ko, kundi yung kinita ko po sa isang araw, yun lang pong gagastusin para po ma-maintain yung punan. Plus yung yung kinikita ng asawa ko, pinagsasama namin, tapos yung anak ko naman po na nasa college, nag-aaral sa Manila Teachers College, rin po siya, nagka-sideline ng yung sa packaging po ng mga nag-online seller. Siya po ay nagpa-part-time job para po matulungan kayo. Opo. Ako, tatay, nakaka-inspire po yung inyong kwento dahil sana makapulutan ng inspirasyon ng ating mga viewers and listeners na yung iba ay nawawala na ng pag-asa sa kanilang buhay. Kumbaga, gusto na lang nilang sumuko. Kayo po, 60 plus na, may karamdaman pa, pero kayo po ay nagtatrabaho pa rin. Ano naman po ang inyong mensahe sa ating mga ka-vendor na talaga namang nagsusumikap na kumita sa kanilang pang-araw-araw? Ang mensahe ko lang po, ako po kasi bago ako magtinda, nananalangin muna po ako. Humihingi po ako ng tulong sa Diyos. At pangalawa ay inaano ko po na maging magalang sa mga customer ko at saka ginagandahan ko po ang sales stock ko. Para maka-inganyo sila bumili ng aking paninda. Ganun po maipapayo ko sa kanila. At saka yung pangatlo po, hindi po ako nakakalimot magpasalamat sa Diyos. Malipat man o malaki ang kinita ko, pinagpapasalamat ko na po yun dahil alam ko po na mula po sa Kanya yun. Ngayon, lagi ko po rin sinasabi sa sarili ko, life must go on. Everything happen for a reason. Kaya ganun po yun yung aking pananaw sa buhay. Ayun. Nakakatuwa kayo, tatay. Very positive po ang inyong pananaw sa inyong buhay at sana po ma-motivate pa yung ating mga ka-vendor na nanonood at nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa pag-share po ninyo ng inyong pong storya na talaga naman pong kinapupulutan po ng aral, hindi lang po ng viewers and listeners, maging kami po bilang mga anchor po dito ay nai-inspire po sa mga kwento na katulad po ng inyo pong i-share sa amin. Tatay, God bless you po and sana po mas marami pang blessings. At nandito si ka-vendor Lawrence sa si Tita Malu, for sure may blessings. Yes, kasi nakakatuwa yung yung sinasabi niya na nauna siya magpasalamat sa Diyos. Diba? Yes. Yun talaga bibihira na talaga sa mga tao. Sana ayun ang makamit ng ating ibang mga vendor dahil ng sa isang pag talagang sinabi mo ang Diyos, talagang ibibigay sa iyo ng Diyos yung biyaya. Kailangan mo lang magtiwala kay Lord. Kaya nga, maraming salamat Tatay Danilo sa pagbabahagi ng kwento. Pakihintay po ang tawag naming staff para makunin ang inyong GCash number at ipadadala po namin ang inyong papremyo. Sana po makatulong kami ng konti. At bilang pa-birthday nga dapat kayo magre-regalo kay Tita Malu, pero si Tita Malu magre-regalo sa inyo. Ayun. And speaking of regalo, andito po yung gardenia, isa sa distributor ng gardenia. Kaya pala, nandito ulit sila, sir. Kaya pala kanina, habang nakatingin kasi ako kay Tita Malu parang nangangamoy tinapay. Oo. Naamoy mo agad. Yan, Ayun. May gusto ko yung butter toast. Oo, yan. May ganun. So ngayon, Butter toast. si Tatay Danilo ay nasa Las Piñas lang. Ayun. Pero ang gusto ko yung bibigay sa ating gardenia, sa kanya na lang sa kanya natin mapupunta. Kasi makikita mo si Tatay Danilo, di ba?
Siguro si Sir Ronald Carlos ay ama rin, di ba? Pero narinig mo yung inspirasyon na sinabi nung ni Tatay Danilo, di ba? Nagpapasalamat sa Panginoon. Ay bilang pasasalamat, hindi ko ni-expect na darating dito si Mr. Ronald Carlos. Unexpected. Unexpected, ay biglang bumalaga. So, Tatay Danilo, may papadala ho kami additional para ho sa inyo. Ayun. Bilang regalo ho ni Tita Malu at siya nga ho may birthday. Ano po? So, Tita Malu, 'di ba? Ang ganda ng iyong birthday, 'di ba? Oo. Thank you. Yan.